A blessed evening po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ang pananampalatayang The Apostolic Faith Mission of Portland, Oregon, Philippines Incorporated. Ito po si Brother Jomar Aban at welcome po ang bawat isa sa ating Bible study. At purihin po ang Panginoon na binigyan po uli tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo makapakinig ng kanyang mga salita at mapagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, at naway tayo pong lahat ay mabless sa ating mapapakinggan, pati na rin sa mga awitin nating aawitin ngayong gabi. Good evening po and God bless po sa ating lahat.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama at Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat Panginoon sa pribilehyo at pagkakataon na muli ay tinipon po kami magkakapatid upang makapakinig ng mga salita mo. It's an honor, Panginoon, na ikaw ay aming paglingkuran, papurihan at pasalamatan sa Espiritu at Karutahanan. Marami pong salamat sa mga biyaya naming natatanggap sa araw-araw. At ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng mga salita mo, dalangin namin, Panginoon, ang iyong Santo Espiritu na kumilos sa aming puso. Panginoon, patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Ikaw po ang manguna sa iyong mga salita, na ikaw po ang aming marinig at hindi po ang tagapagsalita na iyong itatayo sa aming kalagitnaan. Panginoon, buklarin mo po ang bawat isa ng isang tali ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo po ang pamilya ng bawat isa at sa mga may karamdaman. We are praying, Lord, to heal everyone who is sick right now. At anuman, Panginoon, ang burdens ng bawat isa, O Diyos, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, alisin mo nawa ang anumang nasa aming puso, mga kabigatan at pasanin. At maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. What will it be like when my pain is gone and all the worries of this world just fade away? What will it be like when you call my name? In that moment when I see you face to face, I'm waiting my whole life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. What will it be like when fears are washed away and every broken thing will finally be made whole? What will it be like when I come into your glory, standing in the presence of a love so beautiful? Waiting my whole life for that day. I will live my life to hear you say, well done, my good and faithful one. Welcome to the place where you belong. Well done, my beloved child. You have run the race and now you're home. Welcome to the place where you belong. What will it be like when I hear that sound? All of heaven's angels crying out, sing holy, holy, holy are you, Lord. Sing holy, holy, holy are you, Lord. Sing holy, holy, holy are you, Lord. Waiting my whole life
So muli po ay good evening po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating Panginoon, napakaganda po ng mensahe ng awit. At ito po ang ating excitement ng mga Kristiyano ngayong tayo nabubuhay pa dito sa mundo. And we know that in this world we have sufferings and tribulations, but we are excited na one day mapapakinggan natin ang ating tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa ating pagpasok sa kaharian niya na kanyang inihanda para sa atin. Sabihin niya sa atin, "Well done, thou good and faithful servant." At ngayong gabi po naway ma-inspire po tayo sa ating Bible study, and for sure ito pong ating character ngayong gabi, yung well done na inawit kanina ni Brother Paul John, ay malamang sa malamang ito po ang kanyang na-receive sa ating Panginoon. So this character is a mark of being a true bold warrior and soldier of Jesus Christ. So ang ating pong character ngayong gabi ay si John the Baptist, and he is known as the forerunner of our Lord Jesus Christ. So John the Baptist holds a unique and significant role in biblical history as the forerunner of Jesus. Siya ang nanguna at naghanda ng mga puso ng mga taong mailapit at ilalapit sa ating Panginoong Hesukristo. So his mission is divinely appointed. He is definitely, absolutely called by God for that specific role in history. At alam po natin sa atin as Christians, in relation po sa ating lesson, we are also called. Ang una po nating calling ay ang ating kaligtasan nung tayo piniligtas ng Panginoon. There's a purpose why we are alive, and that we have a divine role to accomplish habang tayo po ay lumalakad sa mundong ito. At ito po ang buhay ni Juan na tagapagbautismo, John the Baptist. He was divinely called and appointed to prepare the way of the Messiah, that's our Lord Jesus Christ, by calling people into repentance. His life, ministry, and message are deeply tied to Old Testament prophecies. So marami pong mga propesiya sa Old Testament pointing to the role of John the Baptist and the fulfillment of God's redemptive plan. Ang una pong parte ng ating lesson ay yung mga propesiya na nabanggit sa Lumang Tipan patungkol kay John the Baptist. At nais ko pong buklatin natin ang ating mga Biblia sa Isaiah 40 verses 3 to 5. Ang sabi po dito, "Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. At ang mga bako-bako ay matutuwid. At ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kalwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikitang magkakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon." Sa English, ito po sabi, "The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it." Purihin po ang Panginoon sa mga talata nating nabasa. Sa ika-4 po na talata, napakaganda po ng pagka-describe po nito kung saan yung sinasabing every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.
pertaining to the hearts of men, as John the Baptist will speak, filled by the power of the Holy Spirit and with the power of boldness coming from the Lord. And nakita po natin yung salita ng Panginoon as a sharp two-edged sword, piercing into the hearts of those who listen to Him. At marami po ang nagsisi sa kanilang kasalanan, ang tumalikod sa kanilang mga maling gawi, at sila ay sumampalataya sa Diyos at sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. At ito pa pong mga talata na ating babasahin patungkol sa ating Panginoong patungkol kay John the Baptist as prophesied in the Old Testament ay matatagpuan po sa Malakay chapter 3 verse 1. Sabi po dito, "Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts." And ito pong messenger na ito, tagapagbalita, ay walang iba kundi si Juan, John the Baptist, who would go before Jesus calling people for repentance. At sa next po na chapter ng Malakay chapter 4, 5 to 6, yung mga remaining po na verses ng Malakay, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse." So dito po ay ang dinidescribe po sa Malakay na nasa espiritu ni Elias, walang iba kundi si John the Baptist, and we see, di ba, yung kapangyarihan kung paano yung boldness na meron kay Elijah ay nandoon din, na ganun ang ibinigay ng Panginoon na boldness at kapangyarihan upang magsalita at panumbalikin ang mga tao upang makilala nila ang Mesyas, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo. At punta po tayo ngayon sa pagkapanganak at sa pagtawag kay John the Baptist. Alam po natin na ang kanyang pagkapanganak is it's something miraculous, as being mentioned in Luke. Punta po tayo sa Lucas chapter 1 verses 57 to 66. Ang sabi po dito, "Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak, at siya'y nanganak ng isang lalaki. At nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya, at sila'y nangakigalak sa kanya. At nangyari na nang ikawalong araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol, at siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, Hindi gayon, kundi ang itatawag sa kanya ay Juan. At sinabi nila sa kanya, Wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalang ito. At hinudyatan niya ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan at sumulat na sinasabi ang kanyang pangalan ay Juan. At panggilalas silang lahat. At pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag, at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. Makita po natin dito ang kwento ng pagkapanganak ni Juan. John was born with born to elderly parents. So matatanda na po si Zacarias at si Elizabeth. And we know that it is impossible for them to bear a child. But because of the divine intervention
At sa pangungusap ng Diyos sa pamagitan ng anghel na si Gabriel ay kanyang pinopesy kay Zacarias na si Elizabeth ay manganganak. Ngunit nagduda si Zacarias at dahil dito ay hindi po siya nakapagsalita hanggang sa dumating ang pagkakataon na kanyang isinulat sa papel na ang magiging pangalan ng kanyang anak ay hindi Zacarias kundi Juan. At namangha ang mga tao at kanilang pinuri ang Diyos. At sa pagkasabi at pagkasulat ni Zacarias ng pangalan nga ni Juan ay Juan, ay siya ay muling nakapagsalita. At ang ibig pong sabihin ng Juan ay God is gracious. So it was divinely given to pertain that God is gracious. Hindi lamang kina Zacarias at Elizabeth, ngunit dahil ginamit si Juan upang mailapit ang maraming tao sa ating Panginoong Hesukristo, makikita dito ang grace ng ating Panginoon. At alam din po natin na si Juan is under a Nazarite consecration. So itinalaga po ang buhay ni Juan to be set apart from birth by having a Nazarite vow na makikita po natin sa Lucas 1:15. Punta po tayo sa Lucas 1:15. Sabi dito, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. So we see here how John was set apart for that specific calling to be the forerunner of our Lord Jesus Christ. And in his mother's womb, he is already filled by the grace, by the power, by the Holy Spirit of the Lord. At makita rin po natin ang naging buhay ni Juan, how he was set apart. He lived in the wilderness, and the Bible says that he is wearing camel's hair and eating locust and wild honey. Ano po? Locust and wild honey. Ito po matatagpuan sa Mark chapter 1 verse 6. Punta po tayo sa Mark chapter 1 verse 6. And John was clothed with camel's hair and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey. At si Juan ay nanamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamikis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pukyutan. Makita po natin dito yung kanyang consecrated life, fully dedicated, surrendered into the calling that was given to him coming from the Lord. And with this kind of lifestyle, makita po natin is a sign of humility and complete trust and dependence sa ating Panginoon. Ngayon po ay dumako po tayo from the birth and the calling of John the Baptist sa kanyang ministry. Kung ano ang naging role, katungkulan, or the role or the responsibility ni Juan. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 3 1 to 12. At ang pinakamensahe po sa ministry ni John the Baptist ay repent, for the kingdom of heaven has come near. Ito po ay matatagpuan natin sa Mateo. Punta po tayo sa Mateo chapter 3 verse 2. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. And kung alala po natin, si Juan po ay naghayag at nagbautismo, kaya siya tinawag na John the Baptist, as a sign of repentance, na sa paglubog ng tao na babautismuhan, ang kanyang dating mga gawa ay
nailubog na sa tubig at hindi niya hahayaang nakalubog lang yung tao sa tubig, kundi iaahon niya ito na it's a symbol na siya ay tatalikod na. He has repented of his sins in preparation for the coming Messiah. And kung titignan po natin yung mensahe ng pagsisisi, the message of repentance na nanggaling kay Juan, ay makita po natin na ito po ay may sense of urgency. Nakita natin yung boldness, yung power na nanggaling sa Diyos kay Juan upang may proclaim po at masabi po sa maraming tao na ang pagsisising ito ay hindi optional, kundi ito ay it's a necessity and it is urgent for them to repent of their sins and turn away from their sins and know God at kanilang makilala ang ating Panginoon. Napakaganda pong pansinin natin kung ano po yung naging buhay ni Juan at yung kanyang naging ministry, kasi sa wilderness po, according to Bible scholars, si Juan po ay nanatili doon having a consecrated life, not being in the public but only in the presence of the Lord, isolated, being consecrated, just hearing the word of God, being filled by the Holy Spirit, not needing anything else but just the presence of the Lord. And that is for 20 years that John the Baptist has a consecrated life, fully dedicated sa ating Panginoon. And when God spoke to him that he has to go out, na kinakailangan na niyang pumunta sa publiko at ihayag ang mensahe ng Panginoon patungkol sa pagsisisi, ay pumunta po ang si Juan na tagapagbautista. At nakita po natin yung boldness, yung power at yung presence ng Holy Spirit every time he speaks. So he is known for the courage, for the boldness, na wala siyang takot kung sino man ang kanyang kaharap. Ang nais lamang niya ay maihayag ang mensahe ng Panginoon sa mga tao. And this is something that must inspire us, that the boldness is not coming from himself, it is coming from a fully consecrated life. Nakita natin na kung wala yung prayer life ni John the Baptist, kung siya ay hindi consecrated sa wilderness, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan upang siya ay magsalita ng salita ng Panginoon sa publiko. And it's the same thing sa atin as Christians today. Ang boldness po, ang courage po sa atin sa pagkahayag ng salita ng Panginoon ay manggagaling po sa ating secret place. Doon po sa tinatawag na solitary place, kung saan ay ating kakausapin ng ating Panginoon, papakinggan ang kanyang tinig, at higit tayong may lalapit sa kanyang presensya hanggang sa tayo malapit na malapit sa kanyang puso upang ating mapakinggan ang kanyang mga sinasabi. At ito ang magpupuspos sa atin ng kapangyarihan at presensya ng Panginoon upang tayo maging effective sa pagsasalita natin sa publiko at upang maihayag ang salita ng Panginoon. At ito'y mapakinggan ng mga tao dahil ang lalabas sa ating bibig ay hindi manggagaling sa atin, kundi manggagaling sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nasa atin, nakaloob ng ating Panginoon. At makita rin po natin sa ministry ni John the Baptist ang kanyang pagbautismo sa ating Panginoong Hesukristo. At dito ay nakita natin the revelation of the Messiah. Ito po ay nasa Matthew 3:13 to 17. Punta po tayo sa Mateo 3, talatang verses 13 to 17. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all
righteousness. Verse 16, And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At napakaganda po ng mga bagay na ito na sinalita sa Gospel of Matthew, kasi makikita po dito ang Trinitarian view nating sinasampalatayanan dito sa Apostolic Faith Church, na kung saan ay nandito ang ating Panginoong Hesus Kristo, the second person of the Trinity, at meron ang Diyos Ama sa langit na nagsalita, at ang Diyos Espiritu Santo na bumaba na parang isang kalapati, na nagpapatunay that our God is one God in three person. At dito rin po makita po natin ang humility ni Juan nung sinabi niya sa ating Panginoong Hesus Kristo na there's no need na i-baptize kita sa tubig dahil ako ang dapat mong i-baptize. He recognized that Jesus is the Messiah and He is sinless. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. At ito po ang nagpapatunay na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang pagbautismo sa tubig, that He is the Son of God, when the Father in heaven spoke and He said He is His Son, to whom He was well pleased. At ang sumunod pa dito ay ang patotoo ni Juan sa ating Panginoong Hesus Kristo sa John 1:29, at alam ko po na alam natin ang propesiya ni Juan na ito patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo when He said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Na alam ni John the Baptist na eto ngang si Jesus ang Messiah na binigay ng Ama sa langit, na siya ang dahilan kung bakit may kaligtasan, na siya ang dahilan kung bakit ang marami ay mapapatawad ang kanilang kasalanan, malilinis ang kanilang kasalanan dahil sa dugo na dadanak sa bundok ng Kalbaryo. He is speaking a powerful prophecy pertaining to Jesus as the Lamb of God who will take away the sin of the world. Na eto magpasa hanggang ngayon ang ating pag-asa na nakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo, dahil tunay ang propesiya na sinabi ni Juan, because this is led by the Spirit of the Lord, that Jesus indeed was the Messiah who was hanged on the cross. Na ating Panginoong Hesus Kristo ay naibayubay sa krus ng Kalbaryo, at sa kanyang pagkamatay, sa pagdanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ay nandun na siya ang naglilinis sa kasalanan ng sino mang sasampalataya sa kanya. At mapalad po tayong lahat ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos ngayong gabi kung atin pong naintindihan ng mensaheng ito, dahil alam natin na tayo tinawag ng Diyos, at sa ating panampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo ay nandun ang provision ng Diyos upang tayo panawarin sa ating kasalanan, dahil ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. At sinabi niya, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, naganap na, it is finished, na napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus Kristo at nabayaran ang ating mga kasalanan. That's why John 3:16 said, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will no longer perish, but will have everlasting life. No matter how common at alam na natin ang verse na to, wag nating kaliligtaan ang kapangyarihan, the profoundness of the love of God in this verse, na Kanya tayong tinawag, at sa ating panampalataya
Whosoever will believe in Him will no longer perish. Hindi na tayo mapapahamak, bagkus tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. We must appreciate what Jesus Christ did on the cross, because this is the only way na ang bawat isa sa atin ay makakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. And remember that on the third day, Christ rose from the dead, defeating death. At yun po yung this signifies that there is indeed everlasting life sa lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. That He is indeed the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him. Lalo't higit sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid, kung saan makita po natin na mas marami ang hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And many people are mocking this precious name of Jesus. At many people are in doubt, would rather believe other things as long as it's not Christ. At sa atin na natanggal ang piring ng mga mata at nakilala sa katotohanan sa ating Panginoong Hesukristo, naway magkaroon tayo ng boldness gaya ng boldness ni Juan, upang mahayag natin sa kapanahunan natin ngayon na walang ibang makapagbibigay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. It is very important, it's very urgent kung paanong sinambit ni Juan that the message of repentance is urgent. Naway nandun din po sa atin ang kapangyarihan ng Santo Espiritu upang malaman ng lahat ng mga nasasakupan natin na ngayon na ang araw ng kaligtasan, ngayon na dapat tanggapin nilang lahat at nating lahat ang biyayang ito, ang biyaya ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. And there's a wonderful verse po sa John 3:30. Punta po tayo sa John 3:30. This is a beautiful verse that shows the humility of John na dapat po ay meron din sa atin. Sabi ni Juan, a very simple verse, He must increase but I must decrease. Dahil po doon sa taglay ni Juan na kapangyarihan ng Santo Espiritu, the boldness that is coming from the Lord, marami pong tao ang lumapit sa kanya, and a lot of them thought that He was the Messiah, na siya ang sugo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. But John said, that's not me. Hindi ako ang Mesias. And I must decrease and He must increase. He is pointing people to the person who can save them, and that is Jesus Christ. At maganda rin pong simbolismo ito na kung paanong sa kababaan ni Juan ay ganun din po ang mangyari sa atin. Kapag tayo tinataas ng Diyos, ay nais ng Diyos na lalo tayong magpakababa, na hindi tayo may taas kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. When people starts to honor us or appreciate us, tell them that it's not about us, hindi sa aking sariling kalakasan, hindi sa aking sariling katalinuhan. Ang lahat ng mga bagay na to ay nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ako ay Kanyang binago at kaya ka rin niyang baguhin kapag ikaw ay lalapit sa Kanya. Ilapit po natin ang mga tao at ang ating Panginoong Hesukristo ang may taas sa ating buhay. Ang pang-apat po na bahagi ng ating lesson patungkol kay Juan ay ang kanyang pagkakulong at pagkamatay. Ito po ay naganap sa Marcos chapter 6 verses 17 to 20. At ito po ay patungkol po sa kanyang pag-rebuke kay King Herod. Mark chapter 6 verses 17 to 20. For Herod himself had sent forth and laid hold upon John and bound him in prison for Herodias' sake, his brother
Philip's wife, for he had married her. For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a just man and a holy, and observed him, and when he heard him, he did many things and heard him gladly. So nakita po natin dito na nandun ang boldness at tapang sa walang takot na kinonfront ni Juan ang kasalanan ng isang mataas na tao, at dahil dito sa kanyang katapangan siya po ay nakulong. At makita po natin dito ang significance ng pagiging bold po natin sa pag-rebuke ng kasalanan, even if we know that this will cost us something. And if we're going to think about it, kung isipin po natin ang ating buhay at ang mga bagay na mangyayari, kung minsan na atin pong hinahayaan na lamang ang kasalanan upang tayo hindi mapahamak kapag ating nirebuke yung kasalanan yaon. Ngunit si Juan, he did not consider the consequences. Ang kanyang top priority is to glorify God and to confront sin. Ito po ay isa sa maganda pong attribute, isa po sa kung saan naging kilala si Juan, at naway ganito rin po tayong maging makilala ng tao, na alam ng tao na tayo ayaw nating sumama sa anumang klase ng kasalanan ng ibang tao. May we also be recognized that we are set apart for the glory of the Lord, and we don't want to blend with any kinds and forms of sin. We rebuke sin even if everybody else in the society loves it and they have made peace with it. May we always be against sin, but with grace we will speak the word of God and tell people na mahal sila ng Diyos at nais ng Diyos na sila iligtas, ngunit ang kasalanan yun ang magpapahamak sa kanila kung hindi sila tatalikod sa kanilang mga makasalanang gawi. At kung papansinin po natin, nung si Juan po ay nandun sa kulungan, nagkaroon din po siya bilang isang tao ng mga pagdududa. Sa Mateo 11 verses 2 to 6, kaya siya nagpadala ng kanyang mga kaibigan. John sent messengers to confirm, to ask, to verify if Jesus was truly the Messiah. Maybe he was burdened in the prison, at doon ay nagkaroon siya ng mga katanungan. Ngunit by grace, di ba, kita po natin ang response ng ating Panginoong Hesukristo, filled with the love and compassion to his friend and cousin John. At sinabi niya sa mga pinadala ni Juan na he is the fulfillment of the prophecy because of the miraculous work that he has done. And we see John's martyrdom po sa Mark chapter 6, 21 to 29. At ang nangyari po dito ay kung alala po natin yung isang salo-salo, there's a scheme in a banquet kung saan ay sumayaw ang anak ni Herodias, at nagalak ang hari at sinabi niya, ano ang nais mo? At sinabi ni Herodias na sabihin niya kay Herodes na kanyang pugutan si Juan, kahit na ayaw ni King Herod na gawin yon, ay dahil sa kanyang panata, because of his promise na gagawin niyang anuman ay hilingin ng dalaga, ay kanyang ipinadala ang isang executioner upang pugutan ng ulo si Juan. At in our earthly mind, makikita po natin dito, it appears that what happened to John does not make any sense. Hindi po ba na parang the life of this person is fully consecrated to the Lord, at
ganun-ganun lamang siya na pinugutan ng ulo dahil sa isang mahalay na sayaw ng isang babae at nagalak si Herod, at siya ay nanumpa na gagawin niya ang anuman na hilingin ng dalagang ito. And in our finite mind, it does not make sense, di ba? Na ibinigay ni Juan ang kanyang buong buhay para sa Panginoon in 20 years, and in just 6 months of his earthly ministry, preaching with boldness and with the power of the Lord, repentance, ay after 6 months ay pinugutan ng ulo. Pero kung papansinin po natin, hindi man natin maintindihan ang kabuuan ng plano ng ating Panginoon, but He knows exactly everything that had happened. Yung unfair at walang hustisya na pagkamatay ni Juan, ngunit sa kabilang banda nakita po natin ang faithfulness ni Juan, that in these 6 months he completely obeyed God in the ministry that was given to him, and it is still a well done para kay Juan. At sa panghuli po ay nais ko pong ating pagbulay-bulayan ang legacy ni John the Baptist. There was even a time sa testimony ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:11-15 that he called John greatest among those who were born of women, but later on emphasized that even the least of the kingdom of God is greater. And he even affirmed John's role as the prophesied Elijah to come. So kinonfirm po ito ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ano yung mabigat na tungkulin ni Juan to be the messenger that will fill the gap between the prophecies in the Old Testament and the gospel message, na si Juan ang siyang magbi-bridge. He will connect this gap between the law and the gospel. At very huge part of the legacy of John is his exemplified humility. Kahit na siya ay tinitingnan ng tao dahil sa may kapangyarihan na nanggagaling sa kanyang pagsasalita, and he remained faithful unto death, and he is very courageous. And this is a very inspiring personality and attribute of a Christian, na nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay maging parang si Juan, exemplifying humility, faithfulness, and courage as Christians, especially sa mga panahong ito kung saan mapapansin po natin, if we try to open our eyes and our hearts to what is happening in the world right now, makita po natin that everybody else have their own businesses, everybody else have their own walks in life, everybody else is doing something, and most of the time it is not about the Lord. Hindi para sa Panginoon, at ito ay para sa kanilang sariling kapakanan at sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa ating lesson ngayong gabi, nais ng Panginoon, as we conclude, that we should be faithful to God's calling. Kung ano yung ministry na binigay ng Panginoon sa atin, like how John has been so faithful despite all the opposition. Nakita natin kung paano naging faithful si Juan, at sa Diyos lang siya umasa at nagtiwala. Nais din ng Panginoon that we do the same thing. The Lord would also want us to exemplify humility, that we will point people to Christ and not to ourselves. Na nais ng Panginoon na kapag tayo ay tinitingala ng tao, may we always recognize that we have been saved by grace, na tayo niligtas dahil lamang sa biyaya ng Panginoon.
We are sinners saved by grace. It's because of Christ. It's because of the finished work of the cross. Dahil sa ating Panginoong Heso Kristo, walang ibang pangalan na nais nating itaas kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. And may we have the boldness to speak truth, like how John preached repentance fearlessly, kung paano kung paanong si Juan, even if this is a high-ranking official, he fears God the more. At sabi ng Panginoon, if you fear God, you will not fear people. Hindi siya natakot sa hari at sa kahit na sino pa man dahil ang kanyang takot ay sa ating Panginoon. Sometimes this is very convicting even sa akin at sa ating lahat dahil kuminsan we are concerned with the people around us, and even if we know that God will be offended sa decision na yon or sa action na yon, as long as we will please other people, ay kuminsan ay nagagawa natin ang isang bagay na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Nais ng Panginoon that we will not cover the truth. Nais ng Panginoon na panahon na sa atin as Christians na ating siguraduhin na ang namumutawi lang sa ating bibig ay katotohanan na nanggaling sa salita ng Panginoon. Ano man ang sabihin ng iba, ano man ang sabihin ng mga nakapalibot sa atin, as long as we are standing in the truth, ay hindi tayo matatakot na sabihin na sa kahit na sino man ang katotohanan. If people, for example, would say there are many ways to God, there are many ways for me to go to heaven, may we have the boldness to say, I'm sorry my friend, ngunit si Jesus lamang ang daan upang ikaw ay maligtas. And may we have the endurance in trials. May we remain steadfast even unto death. Kung paanong si Juan na taga pagbautismo ay nagtiwala sa Diyos, he endured the trial, he endured the pain, kahit siya ay nandun na sa kulungan, he remained faithful until he was beheaded. Nakita natin na si Juan, ang kanyang buong puso ay sa Panginoon lamang. John the Baptist's life challenges us to prepare our hearts to Christ, proclaim the truth boldly, and live in humility and faithfulness to God's purpose. And before I end po, nais ko lang pong ikwento si Sister Marilyn, aking mama, bago po siya mamatay, ay nanatili po siya sa hospital ng halos isang buwan, 3 weeks to be more specific, at nakita ko po ang faithfulness ng servant na ito sa ating Panginoon. He is someone whose faith, she is someone whose faith is steadfast. Nung siya ay walang sakit, nung siya ay nagkasakit, nung siya ay wala sa hospital, nung siya ay nasa hospital, the only person that is in that is in her heart and in her mind is Christ, is the Lord. At anuman yung nangyayari sa hospital noon, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang puso, kung saan ang kanyang inaalala sa mga panahon na yon na siya ay naghihirap sa hospital is the soul of her sisters at sa kanyang mga apo na hindi pa nakilala sa Panginoon. At pati sa mga tao na papasok sa hospital na hindi pa nakilala sa Panginoon, she would want to share the gospel, she would want to pray for these people. And there was one time nung pagkatapos na kunin na ng Panginoon si Sister Marilyn, ay nangusap sa akin ng Espiritu Santo, if your mother has so much boldness to share the Word of God even in her deathbed, ikaw na malakas ngayon at pinagkalooban ka rin ng Espiritu Santo, bakit ka nahihiya na maghayag ng salita ko? At dahil doon, there's so much conviction in my heart nung aking pong pinipila yung mga papeles ni Mama upang kumuha ng tulong sa DSWD dahil naging masyadong mataas yung bill sa hospital. The Lord stirred my heart to be bold,
to be faithful, to endure ang lahat ng mga bagay. Dahil hindi naman ito para sa aking sarili, ngunit ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon at para sa kapakanan ng mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. A life that is fully consecrated to God is a life that is so concerned to what the will of God is and so concerned to the souls of people around him or her. So ngayong gabi ay nais ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, na ating alalahanin ang buhay ni Juan. At kapag sinasabi ng Panginoon sa atin na iyong sabihin ng katotohanan, iyong sabihin sa iyong kaibigan na siya ang tagapagligtas, na si Jesus ang tagapagligtas, ay wag po tayong magdalawang isip. Isipin po natin na ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon at ito ay para sa kapakanan at sa kaluluwa ng mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. We always have to remember that there's just one life to live. At kapag ang taong yun ay hindi nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, wala siyang ibang patutunguhan kundi sa dagat-dagatang apoy. And I praise God for that conviction that He would bring in every time. I would always remember that moment that my mother is in her deathbed, but He is still sharing the word of God. I don't have any sickness, I'm strong, at malakas ang aking katawan. Bakit ako mahihiya na maghayag ng salita ng Panginoon? At bakit ko ititigil na sabihin na si Jesus ang nagligtas sa aking kaluluwa kung yun lang din naman ang makapagliligtas sa kanilang kaluluwa? May this message speak to every one of us. May we have that faithfulness that John had. Yung 6 na buwan na ministry ni John the Baptist, nakita po natin kung gaano naging fulfilling yung kanyang buhay, bagamat naging maikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sa atin po, nais ng Panginoon, kapag tayo po ay malakas pa, kapag tayo po ay may bibig at nakapagsasalita, may lakas ang ating mga kamay at ating mga paa, at may resources na ibinibigay ang Panginoon, nais niya na ating gamitin ang ating buhay para sa kanyang kapurihan upang mas marami pang mga kaluluwa ang may lapit sa kanyang paanan. Purihin po ang Panginoon ngayong gabi at siya pong may taas sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos ay nagpapasalamat kami sa mensahe mo ngayong gabi sa amin. Maraming salamat Panginoon sa buhay ng iyong alagad na si Juan na tagapagbautista. Salamat Panginoon sa kalakasang kapangyarihan na binigay mo sa kanya, naway eto rin ang kalakasan at kapangyarihan na ibigay mo sa amin upang kami rin naman Panginoon ay magamit ng mainam sa panahon na to, O Diyos, kung saan marami sa mga tao sa sanglibutan ang hiwalay sa iyo, ang walang relasyon sa iyo, pati na rin sa aming mga kaibigan at mahal sa buhay na malayo sa iyo, O Diyos. Panginoon, dalangin ng aking puso na kasyuhan mo ng Espiritu Santo ang bawat isa upang aming gamitin ang aming buhay upang may taas ang iyong pangalan at upang may iyong iligtas at maabot ang mga kaluluwa na hindi pa lubusang nakilala sa iyo. May we not hesitate to preach the gospel. May we not hesitate to bring the salvation that comes from Christ to these people, Panginoon, na walang relasyon sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na iisa lang ang buhay na to, and there's no other name, na walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng sino man, kundi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. May we not be ashamed. Naway wala kaming hindi kami mahiya, Panginoon, sa paghahayag ng mga salita mo, dahil sinabi mo sa Roma 1:18, we are not ashamed of the gospel of God because this is the power that brings salvation to mankind.
Naway hindi namin ikahiya, O Diyos, ang aming Panginoong Heso Kristo. Naway gamitin namin ang aming buhay at sabihin sa lahat ng tao ang kaligtasang aming tinanggap, ang biyayang aming tinanggap na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ang aming mga mahal sa buhay na napapahamak, Panginoon, at hindi pa nakilala sa iyo, maawa ka sa kanila at ilapit mo silang lahat sa iyong paanan, O Diyos. Sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming tagapagligtas at Panginoon. Lord, I pray, Lord, that you would quicken our faith like how John spent a lot of his time in the wilderness, in a solitary place to pray. May we also have that heart to pray alone and seek your face and draw closer to your heart until we hear your heartbeat. Nung makita namin, Panginoon, ang iyong mukha, O Diyos, at maramdaman namin ang iyong puso, Panginoon, upang mas maging malinaw kung ano man ang iyong sinasabi sa amin at kung ano man ang nais mong gawin namin sa mundong ito. We want, Lord, we desire, O God, to obey you with all our heart, soul, mind, and strength, na maggamit ang aming buong buhay sa iyo lamang, Panginoon, na ikaw lamang ang may taas sa aming buhay. At sa pagkatapos ng maikling buhay sa mundong ito, O Diyos, ay makita ka namin ng mukhaan at iyong sasabihin sa bawat isa sa amin, "Well done, thou good and faithful servant." Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, ingatan mo ang bawat isa, at ikaw ang may taas sa aming buhay magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.